Welcome sa aking YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon, ano ang pagkakaiba ng walk-in at saka online applying bilang isang OFW na nag-apply dito sa Hong Kong. Hong Kong lang ha. Ang walk-in, pupunta ka sa agency, dun ka mag-apply. Ang una mong gawin, mag-medical ka muna. Kung ano yung result, kung negative ka sa medical, yun, ipaprocess na yung paper mo, maghahanap sila ng amo, yun, hanggang maghihintay ka, hindi mo alam kung masiselect ka bago mag-expire yung medical mo. Paano kung expire na? Diba? Ang online naman, kahit nasa abroad ka pa lang, pwede ka nang mag-apply through online. Direct. Sinasabi lang direct. Yung sinasabi lang direct, interview dito sa Hong Kong through sa employer. Tapos kung magustuhan ka ng employer, dun, ang agency dito, sasabihin nila na pupunta ka sa agency doon na ka-tie up nila. Ka-tie up. Doon mo ipraprocess lahat. O, mag-medical ka na. Kung ex-abroad ka, hindi ka na magte-training. Kung hindi ka ex-abroad, mag-training ka. Tuloy-tuloy na yon. Process mo na. O, diba? Madali lang yun. Ganun sa akin. Dito lang sa Hong Kong. Hindi pwede sa Middle East. Mag-OWA ka din dito sa Hong Kong. Lisensya, yung agency doon naka-tie up nila, lisensya. Magka-tie up sila dito sa Hong Kong at saka sa Pilipinas. Kaya kung may balak kang mag-abroad dito, kahit 1 month pa lang na nandyan ka sa Middle East, o kahit saang bansa ka, kung gusto mong mag-apply through direct, kasi interview through online. Tapos pag uwi mo, kasi saka mo lang ipaprocess yung paper mo pag nandun ka na sa Pilipinas. Kasi may amo ka na, diba? Siya yung maghihintay na sa'yo, hindi na ikaw. Kasi na-select ka na. O, diba? Tapos yung wala na yung placement fee. Konti na lang yung magagastos mo. Medical, magbayad ka ng OWA. Pidos, konti lang naman, hindi gaanong mahal. Hindi pa abot ng sahod mo sa Middle East ang gagastusin mo kung ex-abroad ka. Kung hindi ka ex-abroad, medyo more than 20, ganun. Kaya mag-isip-isip yung gustong mag-abroad dito sa HK, kasi pag mag-walk-in ka talaga, matagal. Tapos kapag expire na yung medical mo, wala ka pang amo. Tapos pag may amo ka na, uulit ka ulit mag-medical. Yun ang problema ng walk-in kung hindi ka swerte. Yun lang ang pagkaiba. Hindi ko naman sasabihin na kayo ng direct. Yun lang ang pinagkaiba. Kasi sa akin, ganoon ang ginawa ko. Through online. Online ako nag-apply. Interview, video
sa WhatsApp ako nag video with amo with agency. Tapos sabi nila, na-interview na, gusto ka na ng amo, punta ka na sa agency. Medical. Diretso ako medical process. Kaya konti lang ang madali lang. Konting tiis-tiis lang. Hindi ito bawal. Kasi may lisensya din doon. Doon sa Pilipinas. Mag-OWA ka din, kaya hindi ito bawal. Dito lang sa Hong Kong. Sa ibang bansa, hindi pwede. Yun lang ang masasuggest ko. Thank you for watching, guys. See you next video. Thank you so much.